Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa mga dilis na nagbabantay sa atin. Lagi nakamonitor sa atin at inggit na inggit itong mga dilis na ito. Huwag kayo mag-alala, malapit na makulong ang idol ninyo, si Sara Duterte. Uy, hindi pala makulong, ma-impeach. Pag na-impeach, makukonvict, hindi makukulong, pero uusad yung mga kaso sa ombudsman at sa mga korte. That's the time na makukulong na po ang magnanakaw. Ito ang balita, ka-coffee. Anong recent? Anong latest? Sabi no. Anong latest? Good news ito para sa Senado kasi hindi siya babastusin. Daw walang assurance no? Anyway, hindi siya babastusin o iinjanin ng kampo ni Sara Duterte. Unlike ng ginagawa niya sa House of Representatives na talagang walang paggalang itong si Sara Duterte. Siya daw po ngayon haharap na. Wow! Paniwalaan ba natin to? Haharap na daw po si Inday Sara Lustay Duterte. Yan o, nakita ko, nagulat ako. Totoo ba to? Ano to? Baka naman, ngayon lang yan. Pag umusad na yung pagdinig, sasabihin na naman, political persecution yan. We don't respect the Senate. Diri akmakad to. Diri akmakad at hearing dahil hindi ko naman nire-respeto na ang Senado. Malamang feeling ko, yan ang kalakaran dito ni Sara Duterte. Kasi ganyan ginawa niya sa HOR. Nang una, sige, atin kunyari ng hearing, and eventually, babawiin yung salita at hindi na magpapakita. Ayan! Nababasa niyo po ba yan? VP Sara, handang humarap sa Senado kung matuloy ang impeachment. Talaga ba? Yan na naman kayo promises na naman. Ganyan din ang sinabi ng tatay mo, si Digong. Sabi ni Digong, once na mapatunayan nyo, kahit isa lang doon sa aligasyon ni Trillanes, pagre-resignin ko ang anak ko, si Sara, at ang mga iba niya pang mga anak at ang pamilya Duterte sa politika. Pag may isa lang daw na napatunayan na po natin yan. Kinonfirm na po ng AMLC ang mga deposits na yan sa bank account ni Sara Duterte. Pero bakit hindi pa rin pinagre-resign ni Digong si Sara Duterte? Ibig sabihin, binali na naman po ang kanilang mga pangako. Diyan mahilig yan sa mga pangako, sa mga false promises. Yung mga tanga na dilis, naniniwala pa rin. Inuuto na sila, sige pa rin sila, paniwalang-paniwala na po sila. Ganyan na naman yan. Ang tingin ko, yung kunya-kunyaring haharap na siya sa Senado, promises na naman ito. Tapos sabihin ng mga dilis, ganyan dapat, matapang dapat. Si Sara matapang, haharap daw po. Haharap sa Senado, tiniyak ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa silang makipagtulungan. Ang sarap pakinggan, no? Handa sila makipagtulungan sa Senado. Oras na, matuloy ang impeachment trial laban sa BC. Okay, tuloy na po yan. Tuloy na yan. Hindi na po mapipigilan yan. Dahil, na-determine na yung probable cause sa May 4 or May 11, pagbobotohan na po ng plenaryo yan at the following day, akyat na po ng Senado yan. And even the Senate, nagsimula na po silang magpulong. So tuloy na po yan. So magandang laban ito. Kung paninindigan ng kampo ni Sara Duterte yung salita nila na haharap si Sara Duterte, magandang laban yan. Patas yan. O sige, gigil na gigil kayo kay Jervin Luistro, kay Chair Jervin Luistro sa House Justice Committee, gigil na gigil kayo. Yung grupo nila, the same group ang tatayo bilang prosecutors. O makaganti kayo. Kaya magandang laban yan pag umusad itong impeachment. Kasi grupo nila Jervil, sila Joel Chua, sila Laila de Lima, kumbaga sila yung prosecutors Tapos yung defense, yung kampo ni Sara Duterte, dyan kayo magpagalingan. Tiyakin nyo lang, napupunta kayo, aatras kayo at hindi kayo mababahag, hindi kayo maduduwag. Kasi ugali nyo yan puro salita, tapos aatras. Siguraduhin nyo na paninindigan nyo itong sinasabi nyo. Ayon kay Attorney Michael Powa, haharap sa mismong trial si VP Sara kung kailangan at kapag ipatawag siya sa paglilitis. Okay, tanong, ipatawag ba siya ng Senado? Definitely. Ipapatawag po yan ng Senado. Ito panghawakan natin ito Pasensya na kayo, mainit Panghawakan natin ito. Haharap siya sa oras na ipatawag. Baka naman, I'm playing devil's advocate style dito, no? Baka naman, busy, nagtatanim ng puno, nasa ribbon cutting, pwede bang yung representative ko na lang ang pa-attendin ko, yung grupo nila na Michael Powa, tapos sasabihin na naman nila, hindi mo naman pwedeng i-compel yan na dumalo siya dyan. Kasi, Kapag nakita na yung mga ebidensya at pakiramdam nila, ito tingin ko lang kapag naramdaman ng kampo ni Sara Duterte, mukhang dihado tayo dito, hindi na nadadalo yan.
Tapos, ang sasabihin niyan, pinulitika na yan. Tiyak naman na conviction ng boto ng mga yan eh. Bakit pa tayo dadalo dyan? Pero, naunahan na nila. Nakita na nila na mukhang tutuluyan si Sara Duterte. Hindi na nila tatapusin yung paglilitis. Hindi na sila a-attend sa hearing. Yan yung mga style ng mga yan. Kasi hindi sanay sila na inuusig. Hindi sila sanay, yung kampo ni Digong, hindi sila sanay na kini-question. Kasi Diyos ang tingin nila sa sarili nila. Lalo na dyan sa impeachment trial. Sabi pa ni Lacson pwedeng buksan yung mga income tax returns na yan. Mga tax records na mag-asawa, si Carpio at si Sara Duterte. Pag binuksan yan, bulaga kayo dyan. Yung 6.7 billion transactions, hindi yan tutugma doon sa tax na binayaran ng mag-asawa. Sige, sa House Justice Committee, hindi nila binuksan yan. Nakasil lang po yan. Nakita nyo naman yan, yung box na nakasil lang. No? Ang punto ko rin naman doon, hindi naman kailangan buksan kasi unnecessary na po yan. Kasi na-establish na natin ang probable cause or during that time, they will be able to establish the probability o yung probable cause, probability na ginawa ni Sara Duterte yan without opening that box from the BIR. Diba? So, unnecessary na yan. Pero kapag tumuntong na po tayo ng Senado, sabi ni Lacson, sige, pwede natin buksan yan. Sa pool kayo dyan. 100%, sabi niya pa, 1 million %, hindi magtutugma yung income ni Sara Duterte doon sa binabayaran nilang buwis base doon sa records. Kasi may mga pauna na nga silang tirada, di ba? Anong una nilang mga palusot? Lugi daw po yung kanilang mga kumpanya. Sa records ng Securities and Exchange Commission, losses daw po, net losses. Walang kinikita yung mga kumpanya. Pero magtaka ka, walang kinikita pero may 6.7 billion. Doon pa lang questionable na yan. Paano na kapag in details mabuksan natin yung tax records na yan? Isa pa, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung bank records. Yung mga bank transactions, yung galing talaga sa bangko. Halimbawa, may bangko sila sa BPI for instance, no? May account sila sa BPI. Buksan mo yung bank transactions na yan. Mas matindi yan. Hindi lang 6.7 billion yan, baka umabot yan ng 20 billion. Kasi doon sa 6.7, hindi kasama yung mas mababa sa 500,000. Kasi yung kasama lang po doon, yung mga na-flag lang po yan, mga suspicious. Ibig sabihin yung mga transactions na mahigit 500,000. So kung bubuksan natin yung bank transactions, lahat-lahat na po yan. Kasama na yung below 500,000. So mabubulgar yung mga yaman dito ni Sara Duterte. Tapos ang press release nila, simpleng tao. Sus mio Marimar, paano naging simpleng tao yan? Diba? Nakatakda pong take two. Nauutal tayo Nakatakda pa lang pagbotohan sa Kamara kung uusan sa plenaryo ang consolidated na impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa susunod na linggo. Wala na pong question dyan. Ako, tiyak na ako dyan. Hindi na po mapipigilan yan unless ang Korte Suprema. Pero wala nga Yung TRO nila, nabuksan yung mga reports ng AMLC. Hindi na mag-grinant ng Supreme Court yan. So I think hindi na pipigilan ng Korte Suprema yan. Hindi ko alam kung gaano sila kalakas sa Korte Suprema, pero naniniwala ko hindi na po nila pipigilan yan. So tuloy-tuloy na po yan. So ngayon, tingnan mo. Ito na naman ang bago nilang kwento. Ito yung bago nilang narrative. Sisirain na naman ang House of Representatives. Ayun na naman. Kasi alam nila ganyan yung style paulit-ulit lang yan, cycle na yan. Kapag alam nila na matatalo sila, gagawa nila ng kasinungalingan, gagawa nila ng peking kwento yung kalaban nila. Diba? Alam nila na mai-impeach si Sara Duterte dyan sa House of Representatives, kaya sinisiraan na nila ngayon yung House of Representatives na naman. Sabi ni Paulo Duterte, budget cuts used to push VP Sara impeachment. Aligasyon na naman ito. Davao City Representative Paulo Duterte claimed that lawmakers, yung mga mambabatas po natin, were being threatened that the budget allocated to their districts would be removed if they did not support the filing of an impeachment case against his sister, Vice President Sara Duterte. Ano na naman to? Paulo Duterte, ano naman to Pulong Duterte? Kapag hindi ka raw pumabor dito sa impeachment case ni Sara Duterte, hindi raw po mababudgetan ang distrito. Asan ang proof? Asan ang proof? May congressman ba na nagsabi na hindi siya nabudgetan sa kanyang distrito? Asan ang proof? Walang proof. Gawa-gawang kwento yan. Pero yung kwento ng 51 billion, may proof. May papeles, may dokumento yung 51 billion ni Pulong. Anong ibig sabihin dyan sa 51 billion? Alam mo, ng panahon ni Digong hindi atin-atin ito may records ito, may dokumento ito. Kwento ko lang. Yung ibang mga distrito, halimbawa dyan sa Samar, Dida Leyte, iba pang mga lugar sa Mindanao, yung mga congressman, nung panahon to ni Digong
Yung mga congressman na hindi malakas. Kay Digong, kay Alvarez, kay Lord Velasco, yung hindi malakas sa kusina o hindi malapit sa kusina, ibig sabihin, may hinang nila lang ang term nila. Pahirapan pa makakuha ng 500 million pesos na pondo. During the time of Digong, 500 million pesos in just a year. Maliit na pondo po yan, pero pahirapan pa nilang kunin yung 500 million. Pero si Pulong Duterte, magkano nakuha niyang budget sa loob ng 3 years? 51 billion pesos. In 3 years, kahit i-divide mo sa tatlo yan, ilan yan? 17 billion pesos in a year. Kung i-average natin, 17 billion pesos in a year. Samantala yung ibang congressman, 500 million. Million. 500 million. Siya, 17 billion pesos times 34. O, di ba? Yan ang may resibo. Ayan itong sinasabi ni Paulo Duterte, na hindi daw po bibigyan ng budget ng mga distrito. Again, wala tayo sa administrasyon ni Digong. Mas matino ang House Speaker, si Boji D. Matino. Wala tayo sa ganyang sitwasyon. And kung mayroong distrito na hindi nabigyan ng budget, di magsalita, lalo nag-ngaw kayo dyan. Puro kayo motherhood statement Puro kayo generic statement, wala kayong proof. Diba? Ay, gumagawa na naman kayo ng kwento ng kasinungalingan. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.